Kung meron po kayong gustong i-share para sa ating segment na Hi Kuya, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page na Kuya Chico, Kuyacchico. Lagay mo lang doon sa title Hi Kuya. Tapos ikwento mo na. Kagaya nito. Sabi niya, Hi Kuya, magandang araw po. Ako po si Tanya, 28 at isang taunang misis. Kuya Chico, akala ko noon ang pinakamahirap sa pag-aasawa ay ang lagpasan ang mga tukso at problema financially. Pero mali pala ako. Si RJ po ang asawa ko at siya po ang first boyfriend ko. Tumagal ang relasyon namin ng 4 na taon bago kami magdesisyon na magpakasal. Maayos naman po ang pagsasama namin ni RJ. Isa po siyang seaman, kaya't may mga pagkakataon na ilang buwan kaming nagiging LDR. Pero hindi po yun ang issue sa amin ng asawa ko. Ang problema po ay itago na lang natin sa pangalang Vilma. Si Vilma lang naman po ang kagalang-galang pero primera kontrabida kung biyanan. Ayun, yun lang. May hugot! Gusto ko yung kagalang-galang pero primera kontrabida kung biyanan. May naman like that. 7 buwan pa lang po matapos kaming ikasal, ay kinailangan po ng magbabantay sa biyanan ko dahil lumalala ang mga sakit niya at hindi na siya pwedeng mapag-isa sa bahay nila. Nasa ibang bansa po ang kapatid ng asawa ko kaya no choice kundi sa amin siya patuluyin. Nung una ay ayoko pa nga pong pumayag dahil boyfriend-girlfriend pa lang kami noon ng asawa ko, ay ramdam ko nang hindi ako bet ni Vilma. Pero ayos lang dahil anak naman niya ang pakikisamahan ko at hindi siya. Pero di ko inaasahan na makakasama ko rin siya sa iisang bubong. Oh, no! Mabait po si Vilma kapag kaharap ang asawa ko. Aroy. Pero madalas ay para siyang nakikipagkompetensya sa atensyon ni RJ. Sa bahay, sa mga desisyon na dapat sa amin lang mag-asawa at pati na rin sa buhay ko. Bukod po sa mahilig mag-side comment sa mga ginagawa ko sa bahay, ang nakakainis pa dito, Kuya Chico, ay pati ang mga sinusuot ko at mga binibili ko para sa sarili ay pinakikialaman niya. Na para bang wala na akong karapatang gawin ang mga gusto ko dahil may asawa na ako. Natitiis ko naman ang mga ito, Kuya Chico, pero hindi ang mga pagkakataon na dapat ay moment lang namin ng asawa ko pero bigla siyang e-eksena. Nagpipigil na lang ako, Kuya Chico, dahil nirerespeto ko pa rin si Vilma bilang ina ng asawa ko. Hindi rin kami nagkakasundo pagdating sa mga perspectives and values in life. Katulad ng hindi pa ako handang magkaanak kami ni RJ. Sa loob ng ilang buwan ay naging ganito ang madalas na senaryo namin. Kinausap ko naman si RJ tungkol dito pero lagi niya lang sinasabi na wala naman daw siyang magagawa dahil mama niya ito at ayaw niyang pabayaan. Naiintindihan ko naman siya, Kuya Chico, at hindi ko naman hinihiling na paalisin siya. Ang gusto ko lang naman ay respeto din bilang asawa ng anak niya. Makukuha ko naman daw ang loob ng nanay niya pag tumagal na kaming magkasama sa bahay. Para raw kulang lang kami sa bonding para mas makilala ang isa't isa. Dumating po ang araw na sumampa na ulit sa barko ang asawa ko. Ibig sabihin, 2 na lang kaming magsasama ni Vilma sa bahay. Nung umalis si RJ ay ganun pa rin ang naging sistema namin ni Vilma. Hindi naman siya nagbago ng pagtrato niya kahit anong gawin kong pag-aalaga sa kanya.
Isang beses, tinanong ko po si Vilma kung bakit ba ayaw niya sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Sabi niya na hindi ko raw po maalagaan ng maayos ang anak niya at wala raw po akong respeto. Alam po ng asawa ko na ginagawa ko ang lahat para maging mabuting asawa at kung gaano kahaba ang pasensya ang binibigay ko sa biyanan ko mula pa noon. Naiiyak na lang po ako sa inis minsan kaya hindi ko po maintindihan kung bakit nasabi niya yun. Namimiss ko na nga ang mama ko, Kuya Chico. Wala na po siya pero alam ko na kung nandito siya ay ipagtatanggol niya ako. Sa totoo lang ay gusto ko na munang umalis sa bahay namin, Kuya Chico, at umuwi muna sa tatay ko sa Masbate. Pero hindi rin naman pwede dahil maiiwan si Vilma sa bahay. Ayoko namang may mangyaring masama sa kanya kahit na hindi kami okay. Hindi ko alam kung hanggang saan ko pa kayang tiisin ang sitwasyong ito. Ayokong ito pa ang maging mitya ng pag-aaway namin ng asawa ko. Dahil ano namang laban ko sa nanay niya. Yun lang po at gusto ko lang talaga maglabas ng sama ng loob. Salamat po sa pakikinig. Oh. Mother-in-law problem. Gusto ko yung Vilma lang. Si Vilma. Ito talagang si Vilma, oo. Oh my God. Ay, nako, yan po ang liham kasaysayan nito ni... ano pangalan dito? Si Tanya. Ay, pero alam mo, ang hirap nito. Teka lang, batiin ko lang pala muna si Mars ng Abu Dhabi. Hello, Mars. Magandang gabi. Mother-in-law problem sa taas kamay. Sa lahat ng mga nakaka-relate. Oh No? my God. Sabi ni Gaele, title daw nito ay Monster-in-Law. Ay, nako talaga. Pero alam nyo, hindi naman yata ito talaga ang unang beses o unang pagkakataon na makakarinig tayo ng ganitong klase ng problema, no? Pero going back doon sa Tanya, doon sa eksena nyo, ako naniniwala din ako na hindi talaga kayo nagkaroon ng matinong start, no? Ng relasyon simula nung una pa lang. Nung bonding na tinatawag, no? Nung mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang kayo ni RJ. At nabanggit mo rin doon, no? Simula pa nung una at ramdam mong hindi ka niya bet. So, feeling ko, hindi mo naman nasabi dun sa kwento, no? Pero feeling ko, hindi sa gusto kitang sisihin, ano? Pero feeling ko, baka hindi ka rin nakagawa ng paraan para nung mga panahong mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo ni RJ. Baka hindi ka rin nakagawa ng paraan para at least mapalapit or makuha mo yung loob nung nanay. Kasi, di ba, your justification nga naman, which, well, at some point may tama din naman, no, na hindi naman kasi yung nanay niya yung pakikisamahan ko eh. Yung anak naman niya, si RJ naman. I agree. Pero with those lines kasi, tingin ko, hindi ko alam kung tama ako, no, pero tingin ko, yun na yung impormasyon, no?
Pero para sabihan kanyang wala kang respeto, bakit daw? Nasasagot mo ba siya? May mga pagkakataon ba hindi ka nakakapagpigil talaga ng malala, ganyan? Pero alam mo, yung frustration na yan, naiintindihan ko din, no? Gusto ko lang balikan yung point mo dun sa kaya naman naandyan si Vilma, no? Dahil sa wala kamo siyang walang choice kamo. Pero hindi ako sa eksena mo may choice, no? Seaman yung asawa mo, ibig ko sabihin malamang kumikita yan ng enough or more than enough para isang option, if I may suggest, mag-hire kayo ng makakasama ng nanay niya, no? So that ma-address yung ganyan, yung kinai-stress mo araw-araw, kasi alam mo hindi din kasi healthy ang ganyan, no? Gusto nating wag mangyari sana, no? So, again, may ewan ko, tignan natin, no, sa mga listeners or viewers natin kung anong masasuggest nila. Ako, hire somebody na makakasama ng Vilma na ito, no? Yung mag-aalaga sa kanya, no? Or makakatulong mo para mag-alaga. So that hindi kayo masyadong mag-clash, hindi kayo masyadong, kasi kung sa tingin mo helpless na talaga, wala na, parang lahat na nagawa mo, ito yung naiisip kong paraan, no? To lessen your stress. At sabihin, nakakausap mo naman yung asawa mo regarding dito, no? Pero sabi niya, wala naman daw siyang magagawa dahil nanay niya yun at ayaw niyang pabayaan. Again, may magagawa, may mga options pa, no? May mga pwede pang i-try. Baka gusto niyo lang subukan lang. 'Di ba? Na mag-hire ng aalalay dun sa nanay niya. Kasi nga sabihin mo na kung gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, kaya lang pinapahirap kasi niya. 'Di ba? So, minsan kasi alam mo, pag talagang ayaw ko nung tao, for whatever reason, wala ka nang gagawing tama, no? Ibig ko sabihin, lahat na lang ng gagawin mo sa mata niya or sa mata nila ay mali, no? Laging may kahulugan, laging hindi maganda. Basta hindi tama. Ikaw mismo kasi yung problema sa kanila, hindi yung ginagawa mo, no? So, let somebody else do the job, no, para sa kanya. Para baka sakaling maging tama, no? So, ikaw na andyan, nakaalalay ka, no? So, kung hindi talaga kayang ibukod, no? Or may bahay naman sila kamo, no? Feeling ko, akin lang to, naiisip ko ngayon. Hire somebody na makakasama ng nanay niya. Kasi hodang dun sa bahay niyo o dun sa bahay nila. Pero maganda dun sa bahay na lang nila. Tama. Di ba? Ipagpatuloy natin itong eksena, no? Sa liham kasaysayan ni Tanya na may problema sa kanyang mother-in-law. Sabi ng iba, monster-in-law. Ay nako, biyanan na pakialamera. Si Anton ang bahala dyan. Ano? Mali. Hindi nasakop ni Anton yan. Well, the best, mag-apply siya sa TESDA, how to handle the patient to train as a caregiver. Yes, or mag-hire or umalis muna siya na mas maunawaan ni Vilma na mahirap pala ng walang kasama, kung hindi naman bedridden, iwanan niya muna from UK, Kuya Chico. Oy, magandang gabi.
Ate, dahil kalahati lang napakinggan ko sa letter mo, baka first name basis ka, di mo man lang tinatawag na nanay or mami? Baka natawag mo siya sa pangalan niya, kaya nasabihan kanyang walang respect. Siguro. Kasi Vilma lang, Vilma lang tawag niya eh. Or siya lang ba ang anak? Wala bang kapatid? Hindi, meron daw, kaya lang parang umalis yata, ganyan, or nagtrabaho, I don't know. Kasi kung meron, kausapin mo asawa mo para doon na muna dahil doon na muna dalhin nanay nila kasi nga nagkakaproblema. Pero kung wala, mag-hire kayo ng mag-aalaga na lang. Kausapin mo kasi asawa mo. Sabihin mo na may problema. At isa pa, hindi porket asawa mo lang ang pinakasalan mo, siya lang ang pakikisamahan mo. Tampalin kita dyan eh. Siyempre, kailangan mong pakisamahan ng pamilya niya. Ma-attitude ka rin, te, sabi niya. Naniniwala din naman ako doon sa litanyang hindi naman ang mga biyanan natin ang pakikisamahan, kundi yung anak nila. Pero, mahalaga din naman na okay ang relasyon natin sa kanila dahil parte na rin yan ng buhay natin. Kung magiging kaaway mo yan, magkakagalit lang din kayo ng partner mo. Tama si Kuya Chico, may pagkukulang ka rin at di lang ikaw, pati ang asawa mo. Pwede niya kasi paliwanagan ang nanay niya eh. Diba? Hindi mo makuha loob ni Vilma, kuhanin mo na lang ang labas niya. Tama naman to. Ito talaga yung pinakamagandang tulong sa lahat. It's a yes for me. Second option mo, Kuya Chick. Sabi nga nila, hindi pwede magsama sa iisang bubong yung dalawang reyna. Kaya kami, kahit mahirap, bumukod kami para sa peace of mind. Mahirap talaga kumilos pag may ibang kasama sa bahay. Kahit ayaw pa sa'yo ng biyanan mo, dapat manatili pa rin ang respeto dahil pangalawang magulang mo na yan. Dapat matuto makisama. Diyan pa lang sa tinawag mo in-law sa pangalan niya, Tanya, wala kang galang. Vilma. Si Vilma. Baka kasi ikaw, Tanya, yung tipo ng taong kung ano yung ikinakaasar sa'yo, siya mo namang ginagawa kaya lalong naiinis sa'yo biyanan mo. Well, di natin alam. Pero si Andy, nasa kabilang linya, no? Andy, Okay. Wala kayong ganitong klaseng eksena? Wala naman? Actually, nakaka-relate ako. Nakaka-relate. O sige. O Pero dahil, ano? paano? For quite some time lang, yung beginning lang ng relationship namin hanggang ikasal na kami, okay na. Kasi, Talaga? O, paanong naiba? ano ata eh, paano na iba? Ayun, so di ko alam kung same kasi lalaki ako, siya for sure babae, iba yung, malamang iba yung Perspective. atmosphere, Oo. perspective din. Pero sa akin kasi, tama yung nag-comment kanina, magiging parent mo talaga yan, tatratuhin mo talagang nanay yan dapat. Tama. Kasi hindi pwedeng nanay mo lang yung nanay mo. Siyempre, sa mo yan, nanay mo na yan. Correct. So sa akin, ang mindset ko nun, dapat ma-please ko talaga yung nanay ko siya eh. Correct. As nanay, ma-please ko siya, tapos mag-gets niya kung bakit ako yung pinili ng anak niya, ganyan. Kung bakit. Kasi nung una ata, hindi nila ako gusto. Oo nga, no? Talagang relatable ka dito. Oo. Pero hindi nila pinaramdam. Nakukwento lang sa akin ni Macy's. Tapos, Okay. pero ang pinagkaiba siguro namin, paano ko tratuhin talaga yung mother-in-law ko na yan. Pinapatunayan ko na dapat matanggap nila ako kasi wala silang choice. Kami mag-asawa dapat anak na nila ako din. Ganon. At saka alam mo, isa pa dito na dapat mangyari kasi, Andy, sa lahat no na ganyan. Dapat din yung partner mo no or yung jowa or yung mapapangasawa or asawa mo na, dapat tinutulungan ka rin niya sa parents niya. Parang itinatawid, 'di ba? Itinutuloy ka niya, no? Kailangan may tulong niya. Di ba, no? Ayun din actually yung kulang eh. Kasi tama ka rin eh, para tawagin mong Vilma lang yung mother-in-law mo.
Ano ba kayo? Magkapit-bahay ba kayo? Para tutugin mo yung... Si Vilma! Di Si ba? Vilma. Ako, hindi ko ma-imagine na tatawagin kong Vilma yung mother-in-law. Baka kasi sa atin lang dahil kinikwento lang niya Pwede mo tapos naman sabihin yung mother-in-law ko lang to. Wala, mali yan si... Ano ang pangalan yan? Si Tanya. Wala, mali yan. si Vilma nga ni. So, yun. Natatawa ako kapag simulan niya binabasa rin ko. sa sarili niya. Oo. Ikaw ba never mo bang tinawag na first name basis? Hindi, ano yun, parang bastos talaga siya. Kung imagine, ewan ko ako lang yun. Parang Actually bastos naman, ako. may point naman nga. Natatawa nga kasi ako dahil nga, alam mo yan, ang bastos. Natawa ako na talaga, tinatawag mo siya sa first name basis. Kasi 'di ba, kung ang turing, kung sa relasyon, 'di ba, kung anong turing mo doon sa tao, yun 'di ba? Lumalabas siya no. So, pag tinawag mong Vilma lang, so parang hindi mo siya maituring na nanay din Parang ganun yung idea. Yeah. Ewan ko ba. Pero dahil nandito ka na rin lang naman, may baon ka ba para sa amin ngayon, Andy? Meron. Okay. Lunes Ano? ngayon Lunes ngayon. Sige. Ano siya personal experience. Okay. Anong joke yan? Nung Friday, ako na yung nakaabang na caller nun. Sa Friday biglang sabi mo, wag na, tama na yan. Kasi pagod So, yun. na ako, Oo. Oh. So, dahil doon, na-realize ko, Na. ano ulam yung mahilig mag-picture. Anong ulam ang mahilig mag-picture? Ano daw? Ano? Hindi ko alam. Ano? Selfie ka. Ano? Wala kami Beef selfie cow. Okay. Sige, maraming For me, salamat. it's ano, babato ako? Boboto ka ba? Sige, bumoto ka nga. For me, it's a no. Sige, maraming salamat. Yun na din ang boto namin. It's a no. It's a no for us. Maraming salamat, Andy. Ay, nako. Sabi ni Emilio, paano magugustuhan si Andy? I-corny joke niya. May tililing. Ano daw ulam ang mahilig picture? Beef selfie cow daw. Okay. Ate, base sa kwento mo, parang wala kang respeto sa mother-in-law mo. Gayahin mo kasi ako, ka-close ko, biyanan ko, kapag napunta siya dito sa amin, at home siya. Ganon din ako pag napunta sa kanila. Sabi ni Ems, di kasi natutuwa sa jokes mo yung mother-in-law mo, Andy. Siguro nga, feeling ko talaga. Baka nasa USA sila, kaya first name basis. Baka nga. Wow naman. Baka nasa ibang bansa, first name basis lang. Siguro, maging mabuti ka pa rin sa kanya kahit ganun ugali niya sa'yo para kahit papaano maisip niya na mabuti pa rin ang kalooban mo. Kahit ganun ginagawa niya, malay mo, magbago pa rin pakikitungo niya sa'yo. Wala kang magagawa, nanay yan ang asawa mo Kailangan mong irespeto pa din, nanay mo na rin naman yan. Di ba? At kung babalikan nga natin yung statement na hindi naman kasi yun, or hindi naman, 'di ba? Hindi naman yung biyanan ang pipiliin or mapapangasawa mo, kundi yung anak niya. Tama yung mga points Yes. You could say may point naman, pero hindi ba payapa ang buhay kapag kasundo mo rin sila, kapag ang turingan o ang relasyon ninyo ay iisang pamilya din, Kasi for the rest of your lives, magiging masalimuot yan kapag hindi nyo kasundo talaga, ang isa't isa. Yan ang sure dyan, Magiging masalimuot ang relasyon ninyo nung anak niya. Sure ball yun. So wala rin kapayapaan. Respect goes on both ways. May taglay tong si Tanya. The way she addresses the name of her in-law.
Hindi ko nakikitaan ng respeto kahit sabihin pa niyang dala na din ang inis. May nagawa to nung magjowa pa sila na kinainisan ng in-law. Doon ako sa may taglay tong si Tanya. There can only be one queen. That's that. Ang problema dyan, ang mister mo. Di marunong mag-set ng priority. You are the wife. My God. As a Filipina who married a foreign family, I had a similar experience pero hindi sa mother-in-law. I had an issue with my hubby's sister and it's sadly kind of related to racism. Sa totoo lang, masama ugali ko. Sabi nga bigla ako nangangagat pag naiinis eh. Pero I tried fixing it with his sister. Mahirap until last year, medyo maasim pa din ang trato niya sa akin. But my hubby is standing up for me all the way. And just this year, things have gotten better. But at least I sleep at night knowing I'm always trying to be the bigger person. Also, nakikiramay ako sa joke ni Andy. Oo, no? Mahalaga talaga na yung support, no, at yung pagtutulay na gagawin ng partner mo papunta din sa pamilya nila. Of course, you also have to do your part, no, your job. Medyo paghihirapan mo talaga yan, no? Pero kasi kung walang tulong kasi yan ng partner mo, I think hindi mo kasi siya magagawa. Mahirap siyang itawid. Masarap din sa pakiramdam makita yung magulang natin ay kamaritesan ng ating biyanan. Di ba? Yung magkasundo sila, in fairness. Sila nagmamaritesan. Kumbaga sila yung magkausap, no? Ang parang nakakatuwa, ang sweet tignan nung gano'n, no? Yung magkasundo yung dalawang panig, no? At I guess doon na natin tapusin yung yung liham kasaysayan ni Tanya. Guys, again, kung meron kang gustong ibahagi, no, i-share, na pakialaman natin, pagkwentuhan natin, please feel free to do so. Ang aking pong Facebook page ay Kuya Chico, Kuyacchico, no? Lagay mo hi Kuya, tas kwentuhan mo na ako.